Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Bago po ako magpatuloy, isang shoutout po muna tayo kay Annalyn Cornel ng Sarangani Province. Maraming salamat sa iyo, Annalyn, sa patuloy mong pagsubaybay sa aking programa, lalong-lalo na sa pagsuporta mo sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. And speaking of Sarangani Province, alam ko ang ating pambansang kamao ay taga Sarangani. At naitanong ko tuloy sa sarili ko, ano kaya ang masasabi ni Manny Pacquiao doon sa balak ni former President Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao? Ito po ang kanyang sinabi. Naniniwala ako na ang buong Mindanao kasama ang Sarangani ay kasama sa paninindigan laban sa anumang pagwawatak-watak ng ating bansa. Ang mga nagnanais ng hiwalayan ito ay hindi nagmamahal sa bayan at nagtutulak lamang ng kanilang pansariling interes. So alam nyo, yung issue ng Mindanao, hindi po mangyayari yan. Hindi po sila magtatagumpay na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Mark my word. Meron po akong malungkot na balitang nasagap. Tungkol po ito sa issue ng ICC ni former President Rodrigo Duterte. Mukhang magkakatotoo yung sinabi ni former Senator Sonny Trillanes. Sabi po kasi dito, Duterte learns of possible arrest. Former President Rodrigo Duterte learned that he may be arrested at any time in connection with the complaint against his bloody war on drugs filed at the International Criminal Court. Dahil sabi nga po ni Trillanes, hindi po matatapos ang kalahati ng taong kasulukuyan at ilalabas na daw yung warrant of arrest. Sabi pa ni former presidential spokesperson Harry Roque, anytime daw baka siya arestuhin. Former presidential spokesperson Harry Roque revealed that former President Rodrigo Duterte has information about his possible arrest in light of the ICC probe on the previous administration's bloody drug war. Sabi po ni Harry Roque, alam nyo ba ho, tatapatin ko kayo ha, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. So, apektado na po si former president dahil nakakuha daw sila ng impormasyon na anytime soon siya ay aarestuhin. Isipin nyo na lang yung stress na nararamdaman ni former president. Sa edad niya pong yan, tapos meron siyang kakaharapin na ganito kabigat na sitwasyon. Kung yung mga anak niya ay nangangamba, di mas lalo na siya. Pero sabi nga nila kung talagang walang kasalanan si Tatay Digong, di harapin niya yan para mapatunayan din kung siya ay may kasalanan o wala. Hindi ba ito na yung tamang pagkakataon para malinis naman niya yung pangalan niya tulad nung ginawa ng mga Marcoses? Hindi nga ba ang mga Marcos hindi lang dito sa Pilipinas idinimanda? Ang sabi pa nga, may 100 cases na isinampa laban sa mga Marcoses dito man at sa ibang bansa. So ano ang kaibahan nun dyan sa ICC? Kung si former First Lady Imelda Marcos ay hinarap yung sinasabing trial of the century, dapat harapin din ito ni former President Rodrigo Duterte. Hindi ba siya nga ay strongman? Para magkaalaman na po. Para naman malinis ninyo ang pangalan nyo kung talagang wala kayong kinalaman dyan sa mga patayan na naganap nung inyong panahon ng drug war. Ito na ang tamang panahon para pasinungalingan lahat yan. Although hindi po ba sabi ng gobyerno ni President Bongbong Marcos, kapag naglabas daw ng warrant of arrest ang ICC, hindi naman daw i-enforce yan ng ating gobyerno. Pero hindi ko na alam ha. Kasi kung tutuusin, bakit ba sinisisi nila kay President Bongbong Marcos yung kaso ni former President sa ICC? Sino ba ang may kagagawan niyan? Hindi nga ba? At ang dahilan kung bakit umatras ang Pilipinas sa ICC ay dahil natunugan ni former President na mag-uumpisa na ng investigasyon ang ICC sa kanyang bloody war on drugs.
Wala naman kasi tayo talagang maiisip na dahilan kung bakit umalis ang Pilipinas sa ICC. Ano ba sa tingin nyo ang ibang dahilan kung bakit umatras tayo sa ICC? Hindi ba yun lang ang dahilan na nakikita natin? Dahil natunugan na ni former President na siya ay iimbestigahan ng ICC, kaya inunahan niya na at umatras na tayo dyan sa ICC. So bakit isisisi ngayon kay President Bongbong Marcos kung bakit ipinagpatuloy ng ICC ang kanilang investigasyon? Although I hope and pray na manaig yung kagustuhan ni President Bongbong Marcos dahil hindi niya po kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. At ang sinabi niya, hindi nila i-enforce yung warrant of arrest once na in-issue ito. Pero ang tanong, meron kaya talagang kapangyarihan si President Bongbong Marcos para ihinto ito? Again, para po sa akin, wala akong nakikitang dahilan para isisi nila kay President Bongbong Marcos kung bakit nakapasok ang ICC sa bansa or kung bakit itinuloy ang investigasyon at kung bakit mag-i-issue sila ng warrant of arrest. Pero I'm sure sa abot ng makakaya ng ating presidente, pipigilan niya po yan. Pero kung kayo po ay nagbabasa ng mga comments ng ating netizens, lalo na matapos tirahin ni former President si President Bongbong Marcos, akusahan ng pagiging drug addict at kung ano-ano pang mga pang-iinsulto at pagmumura, mas nanaisin na nila na ituloy ang kasong yan at makapasok ang ICC. Pero ang sa akin lang, kung po pwede lang talaga, bakit hindi dito kasuhan si former President Rodrigo Duterte? Kasi kung matutuloy yan, para lang natin inamin na baliwala ang ating hustisya sa Pilipinas, na hindi gumagana ang ating justice system. So aabangan na lang po natin kung ano yung mga susunod na pangyayari. Matutuloy kaya itong pag-issue ng ICC ng warrant of arrest kay former President Rodrigo Duterte? Mapigilan kaya ito ng ating Presidenteng Bongbong Marcos? Although ang dami din naman mga netizens na nagsasabing karma daw yan ni former President Duterte. At parang may katotohanan yung sinasabi ng iba na ang mga kumakalaban sa mga Marcoses ay binabalikan ng karma. Well, totoo man o hindi, sana po malampasan ni former President ito magiging kaso niya sa ICC. Kasi para sa akin, sa edad niyang yan, nako, matinding stress po yan. Baka magkasakit pa ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi nga nila, pagkahaba-haba man ang panahon, the truth will always come out. Tulad po ng nangyari sa mga Marcoses. 3 dekada nilang ipinaglaban para mapatunayan nila na wala silang kasalanan. And finally, by the grace of God, lumitaw nga po ang katotohanan. Sana ganun din ang mangyari dito kay former President Duterte. Kung talagang wala siyang kasalanan, edi well and good. Pero kung siya ay mapatunayan na nagkasala, I think kailangan niyang harapin lahat ng consequences na yun. And speaking of karma, isegue ko nga po ito doon sa kasong isinampa ni Abel Bacudio, yung pong fashion designer, laban dito sa vlogger na si Maharlika. Hindi nga po ba at ni warrant of arrest na si Maharlika sa Pilipinas, pero dahil siya ay nasa States, hindi po siya maaresto. Ngayon, ito pong dating BFF o best friend daw ni Maharlika ang mismong nagsampa ng kaso doon sa Amerika. So walang kawala si Maharlika this time. Kailangan niyang harapin ang kasong yan. Sabi nga po dito sa balita, vlogger na si Maharlika sinampahan ng kasong cyber libel sa Amerika. Sa isang press conference sa Quezon City ay tahasang itinanggi ng kampo ng Filipino fashion designer na si Abel Bacudio ang mga pahayag anyay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan sina Bacudio at Maharlika o sa tunay na buhay ay si Claire Contreras. Sa katunayan ay parehas silang supporter ng Uniteam ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Ano-ano ba ang mga pinupunto ni Bacudio
At bakit siya napilitang ihabla si Maharlika? Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bacujo ay yung sinuhulan umano nito ng mamahaling relo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Si Sandro Marcos, masusuhulan ninyo? Kahit na ba sabihin yung mamahaling relo yun eh. Kayang-kaya po ng pamilya ni Sandro Marcos ang bumili ng kahit na anong mamahaling relo at hindi po yan magpapasuhol. Well, yan po ay dapat ilabas ni Maharlika yung kanyang ebidensya na talagang sinuhulan ni Bacujo si Sandro Marcos. Itinanggi rin ni Bacujo na si First Lady Lisa Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Schengen at US visa ang pamilya nito. Tuloy pa niya, di rin anya totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa Department of Public Works and Highway. Pinasinungalingan din ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bacujo ng milyong-pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Marcos sa eleksyon. Dahil dito, isang tumataginting na $2 million na cyber libel case ang isinampa ni Bacujo laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. So ito siguradong wala nang kawala si Maharlika. Dapat niya nang harapin ang kasong ito. Pero ayon sa complainant, hindi na sana ito magrereklamo dahil ayaw nito ng gulo pero marami na anya kasing apektado sa mga banat sa kanya ng vlogger. Kasi nga naman itong si Maharlika wala po talagang preno ang bibig. Nagtataka nga ako kung paano yung mga supporters nito ay naniniwala kay Maharlika. Samantalang ang lumalabas sa kanyang bibig ay pagmumura, panlalait, mga below the belt na mga pahayag. Paano nyo nakukuhang suportahan ang isang tao na puro paninira ang lumalabas sa kanyang bibig? Puro pagmumura, puro pang-iinsulto. Yan ba ang dapat paniwalaan? Paano nyo susuportahan ang isang taong ganyan? Anyway, nanindigan naman si Bacujo na kliyente niya lang sa mga damit ang First Family at hanggang doon lang ang kanilang ugnayan. Kaya lang, ayon sa US-based Filipino lawyer na si Arnedo Valera, decriminalized ang cyber libel sa US. Yan din po kasi ang gusto nilang gawin dito sa Pilipinas, ma-decriminalize ang cyber libel. So, itong kaso ni Maharlika ay magiging civil case lamang. Kahit na, yun naman pong hinihinging kontradanyos ng kampo ni Bacujo ay nasa $2 million po yan. Inisyuhan na ng summons si Maharlika mula nang maisampa ang kaso noong Enero 24. Ito talaga pong susubaybayan natin. Kasi alam nyo, lahat may hangganan Hindi kayo pwedeng makapagtago sa mga channel ninyo na akala ninyo lahat na lang nasasabihin nyo ay pwede. Yung wala kayong prenong murahin ang isang tao. Wala po kayong karapatan murahin ang isang tao or maliitin or insultuhin or kung anuman. Kung meron kayong nakikita mga ebidensya, kasuhan ninyo. Although may nagsabi sa akin na magkokontra-demanda daw si Maharlika at sisingilin naman niya si Abel Bacujo ng $1 billion. Ewan ko po kung totoo yan. Hindi po kasi ako nanonood ng vlog ni Maharlika. Finally, nakahanap po ng katapat si Maharlika. So sa ngayon, siyempre nagtatapang-tapangan siya dahil marami daw siyang pasabog tungkol kay Abel. E di yan po ang ating hihintayin. Maglabasan kayo ng ebidensya. At dyan natin malalaman kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. It is high time para po makahanap ng katapat si Maharlika at ito na po yun. Alam niya na pag dito sa Pilipinas, kahit na ilang daan ang magsampa ng kaso sa kanya, basta't hindi lang siya umuwi rito, wala pong mangyayari dun sa kaso. Ngayon, dyan mismo sa Amerika isinampa yung kaso. So wala pong dahilan para hindi harapin ni Maharlika itong kaso niya. May nag-comment pa sa akin na sinabi daw ni Maharlika na may kinalaman daw si First Lady Lisa Marcos dito sa pagkakademanda ni Abel Bacujo sa kanya. Hintayin na lang natin. Huwag yung puro na lang marites.
Yan po nakasampa na sa Amerika. Nabigyan na nga daw ng summons si Maharlika. So tingnan natin itong bakbakan ng dalawang ito. Sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng totoo? Kayo po, naniniwala ba kayong karma na tong dumating kay former President Rodrigo Duterte at sa kanyang kaso sa ICC? At karma na rin ba nito ni Maharlika at meron nang tumapat sa kanya at sinampahan siya ng kaso sa Amerika? Comment lang po down below and I will see you next time. Agyaman at unay. Peace.